Masasaktan, kawawa naman yung mga DDS, no? At eto ha, o sige, total ipinakita ko na sa inyo yan, eto pa, nako, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga senior citizen, nagpapaano po, nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tutuloy ko muna ito. Ang bira. Can you tell everyone na maganda sa atin sa lukuhanan? Ayan o, this is Hinihintay lang ho natin mga kababayan, hinihintay lang po natin yung live doon po sa House of Representatives mga bossing. Hinihintay lang po natin. Pero ila-live po natin iyan mga kababayan. Ayan 21 minutes mag-uumpisa na po mga bossing, no? hindi it's at the tape. It is I'm carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise. Yun. Sandali nga. Parang hindi naman mali ang Pangulo do. Atras ko nga. Atras ko lang. Hindi it's at the tape. It is I'm carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk. At 13 nga. Siyempre at 13 kahapon. No? Tama ba yung pagkakaintindi ka? At 13 kahapon. Tapos nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos 14. AI na daw po ang Pangulo. Dahil po doon sa simpleng pagkakamali na yon. Kundi ba naman mga hunghang bobo, mahihina ang ulo uto-uto nitong mga DDS na ito. Talk about the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick. Duterte! Uy! Hinahamon ka. Kung sino man ng mga Duterte, hinahamon kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag na yung mga wag na yung mga sagigilid lang, yung mga fans lang ng mga Duterte. Hindi na kayo kasali diyan. Alaos naman kayong pangalan. No, yung hinahamon niyan, yung mga nag-aakusa sa kanya na malalaking pangalan, pero kayo mga DDS, okay na yung DDS kayo. Hindi kayo dapat patulan, no? Yung mga kagaya ni Baste. Yan. Baka kaya, baka gusto ni Baste. Kaya lang Barbie naman si Baste, no? Hindi na mapapatol yan. Si Pula, yung mga ganyan. Topacio, kung sino pa yung mga nagpapakalat na mahina na daw po ang presidente. Hinahamon kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. That they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Bangko lang po ang kaya nilang buhatin, no? Doon lang po sila malakas, no? Tsaka yung iba, yung mga vlogger nila, malakas ang mga putok. Doon lang ho sila malakas, Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga bossing, eto yung mga kababayan natin na mga nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Teresa Cortez Petit. Ayan yung mga senior citizen natin. Uulitin ko mga boss chipamo sir. Hinihintay lang po natin na mag-umpisa yung House of Representatives at pagkatapos po, ila-live po natin mismo dito sa Mark Ramos channel. Ngari ko dili kay nangan may buwas sa barato ramang kayong lang. Dali, sorry no. Parang pagkakaintindi ko, nakakasave sila dahil po diyan sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. May nang masave ang atong panggasto. Nase-save yung panggastos nila kasi nakakatipid do sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Maalang yung mga 20 pesos na bigas. Mga DDS, yan yung sinasabi ninyo na panandalian lang magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Pero tingnan nyo naman, mag-iisang taon na. Di ba? Mag-iisang taon na. Sa June, mag-iisang taon na yan. Sa May, mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon po, umiiral. At patuloy pa pong kumakalat, mga bossing. At patuloy pa pong eto nga sa Mindanao, Mandawi na sa na yata to sa tawag dito sa Visayas na yung Mandawi si bagatong panggasto ba. May lang taglalala pirmi dili kay aron dili ta makaadto og layo. Ako di ay si Milita Peralta, taga Mandawi City. Niya kami karon sa venue sa kaning bigasan sa ating Pangulo, tag 20 kilo ang bugas. O dako kay na kong kalipay nga daghang kaig natabangan. Ano pa yan
pinulitika pa ng Vice Presidente yan nung panahon ng eleksyon, no? Eh, naku, yung ano na yan, sa Cebu yan, Mandaue, sabi ni Danilo Espeo. Naku, yung 20 pesos na bigas na yan, pambayad sa mga, sa ano daw po, pambayad daw po sa boto sa taong bayan, yung 20 pesos na bigas. Ganun, ganun no? Nakakahiya yung mga ugali nito talaga. Nani among presidente nga 20 kilong bugas. Ug ang bugas nga among nakuha, kada kuha namo nindot siya nga kanon. Hinaot magpadayon kining maong proyekto sa atong presidente. Di ba? Yan po yung ating mga kababayan. Kaya po, walang karapatan yung mga DDS na magsalita na si Pangulong Bongbong Marcos ay wala pong ginagawa. No, sabi ni BG Badjola, gawaan sana ng administrasyon ng paraan na masampulan ang mga abusadong tao na mahilig magpakalat ng fake news. Oho. Ako naniniwala po ako diyan. Kasi kapag ka pinalagpas ho ng pinalagpas, yang mga yan, mga bossing, ang mangyayari po ay mas madami yung tuloy-tuloy lang nila. Okay lang. Ano naman lumalagpas naman No, hindi naman ako pinapansin Okay lang yan. Ganun po. Ang biktima at ang kawawa, yung mga kapwa natin, mga Pilipino ho, mga bossing. Yun ang nakakaawa. Kasi nabibigyan o binibigyan sila ng mga maling impormasyon. Silipin nga natin ito. Silipin natin. Kung nandiyan na ba yung sa House of Representatives. Tanggalin ko lang muna to, no? Ayaw naman matanggal. Alisin ko lang ito, no? Silipin natin yung House. Wala pa. Ayan. Ilang minuto pa? 15 minutes mga kababayan at mag-uumpisa na itong sa House of Representatives. Panoorin muna natin si Redon. Ito po ay araw ng katotohanan. Pero bukas, magkakaroon po ng pagtutok doon sa testimonya po ni Ramil Madriaga. Walang makapipigil sa pagharap ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpapakilala. Yan yung kinatatakutan talaga nila. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mukhang hindi naman na-attend. Si Sara Duterte, lawyer lang ang nakikita ko. Meron na ba? Umpisa na ba? Ito, wala pa akong nakikita dito sa house No? Nakatenga pa itong house Pero ilan na lang minuto? 14 minutos na lang po mag-uumpisa na mga kababayan. Naku po. Kapag ka hindi umattend, ang ibig sabihin lang nito talagang mga takot ito. No? At walang katotohanan talaga yung mga pinagsasasabi nila na kesyo daw kayang-kaya at hinihintay nila mga bossing yung mga ebidensya para sagutin.